Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ay, yung missing bride, nakita na raw. Yung bride to be, mga kababayan, ay nakita na po dyan sa Region 1. Pero si Bato de la Rosa hindi pa nakikita. Sabi ni Calio de Guzman, yung missing bride nakita na sa Region 1. Si Bato kaya, saan kaya nagtatago? Ito yung bride to be. Mga kababayan, natunto na po. Ito po yung maikling video na inilabas ng Quezon City Police District. Dito po sa binansagang missing bride to be na si Shera Dewan na natagpuan sa Pangasinan. Ito, pakinggan natin itong maikling video. Yan po kayo ba yung dinanan mo dito? Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa San Pablo. Naglakad ka lang? Naglakad lang po. Pero madaling Ay, grabe Nakarating ng Pangasinan naglakad lang. Grabe, tibay. Ang tibay na ito. Sobra siguro yung sobrang stress siguro dun sa pinagdadaanan niya. Siguro iniisip niya na mag-aasawa na ba ako? Pakakasalan ko na ba ito sino ba yung pangalan ng boyfriend niya? Yung kanyang fiancé. Grabe, naglakad At natagpuan sa Pangasinan. Naglakad lang daw. araw ko po yung nilalakad kasi Rabon. Alright, so madaling araw niya nilalakad. Siguro nag-iisip siya, Nag-iisip. Habang nag-iisip, wala, ang layo na narating niya, napunta na sa Pangasinan. Grabe naman yun. Sobra naman yung pinagdadaanan ni ate. At talaga na talagang sobra naman yung ginawa niyang pag-iisip. Kaya kayo bago kayo magdesisyon na magpapakasal, siguraduhin niyo muna. Hindi yung mag-oo kayo tapos aalis kayo. Hindi kayo nagpapaalap. Bigla na lang kayo mawawala. Sabi nung iba mga kababayan na ito raw pagbalik na ito baka bukas na to. Magbibideo-video na. Magiging influencer na raw ito o magiging vlogger. Sabi nung iba, pwede niyang gawin kasi sikat na siya Diba? So pwede na siyang mag-vlog. Alam niyo naman ang dami po ngayon kahit sino nagba-vlog na po. So malamang makita natin ito si ate na vlogger na. Missing bride to be na naging vlogger. Ayan. Pero nagpapasalamat tayo at ligtas siya. Di ba? Ang layo ng inabot niya, madaling araw siya naglalakad. So, buti naman at safe itong si ate. At ang balita, tumawag na siya doon sa kanyang fiancé at handa na siya makipagkita. Hindi lang natin alam kung ano mangyayari. Kung matutuloy ba ang kasal o sila muna ay magko-cool off para mapag-isipan muna nila maigi yung kanilang gustong tahakin. Yung kanilang planong pagpapakasal. So, pag-isipan nyo maigi bago kayo magdidesisyon So, yan mga kababayan, buti pa itong si bride to be ay natagpuan na. Pero sabi nga ni Leo de Guzman, itong si Bato de la Rosa hindi pa rin natatagpuan. Kaya saan daw siya nagtatago? Sabi, kung saan daw siya nagtatago. Ito merong merong clue itong si Pebbles Talakera kung nasaan daw si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa. Sabi ni dito sa post ay nasa Upper Bukidnon nagtatago sa Malay-Balay kung saan may kuta ang Sara Army o A1 Info. Grabe, dun sa pala sa dito Malay-Balay. Merong kuta ang Sara Army. Totoo kaya ito, mga kababayan? Pero sabi ni Pebbles Talakera, A1 Info nasa Upper Bukidnon. Nandun daw nagtatago. Etong si Bato de la Rosa. Ayon dito sa post ni Pebbles Talakera. Ayan, mga kababayan. Akala ko ba matapang to? Bakit namundok? Bundok po yan mga kababayan. Bundok po yan. So, buti pa si bride to be natagpuan na, si Bato hindi pa. Ayan po yung update natin. At ito mga kababayan, kanina ay may post po itong mga didilis. Tuwan-tuwa po sila dito sa gagawin sana ni Kong Ngao Ngao, itong si Congressman Leandro Libiste. Sabi niya kasi
Eto, siya ay magpi-privilege speech mamaya at ilalantad ang files ni Yumaong Yuse Cabral at ang sikretong 18.58 billion MOOE. Ayan yung sinabi daw ni Lebiste. Inanunsyo ni Congressman Leandro Lebiste na magsasagawa siya ng privilege speech sa Kongreso mamayang hapon kung saan balak niyang ilahad sa publiko ang mga dokumentong nakakuha mula sa yumaong DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cathy Cabral. Ayan po yung at tuwan-tuwa yung mga didilis Abangan namin yan, talaga naman palakpakan yung mga didilis palakpakan yung mga didilis tuwan-tuwa dun sa gagawin ni Lebiste. So ang problema, eto pong si Lebiste ay hindi po nabigyan ng pagkakataong magsalita. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Kasi ano mo sasabihin mo doon? Paulit-ulit ka naman, wala ka naman ibang ikikwento. Pati ba naman yung kongreso na dapat ay ang uunahin ay para sa kapakanan ng taong bayan, ang gagawin mo grandstanding ka at magsasalita ka ng kung ano-ano na wala na maresibo. Maglabas ka muna resibo, Congressman Lebiste, maglabas ka muna resibo. Kasi mismo yung si Secretary Dizon nagsabi hindi niya inauthenticate yung hawak mong dokumento. At yan ay sapilitang kinuha. Kaya nga under investigation ka na, imbestigahan ka na, di ba? Kung ngaw-ngaw. So, ipakita mo na yung resibo, patunayan mo totoo yan, hindi kung sino-sinong sinasabi mo na sila mag-authenticate dun sa dokumentong hawak mo. Tapos ito, meron na naman daw siyang ilalantad, merong 18.58 billion MOOE. Madali lang naman yan Sampahan mo ng kaso. Kung talagang totoo at meron kang ebidensya, magsampa ka ng sa korte, huwag ka nang paepa. Kasi huwag ka na dyan sa House of Representatives magsalita, huwag ka na sa Facebook, huwag ka na sa YouTube, kung saan-saan ka nagsasalita sa TikTok. Diretso mo lang sa korte. Kung talagang meron kang hawak na matibay na ebidensya para patunayan yung sinasabi mo, diretso mo na sa korte, sampahan mo lahat sila ng kaso. Hindi yung paepal, sasalita ka dyan sa ang pinag-uusapan dyan, budget, tapos sasamahan mo ng ganyan. Di ba? Ito yung nangyari kanina, mga kababayan, dyan sa House of Representatives. Ito yung kanina pong hapon. 20th Congress, first regular session, number 22, day 5. Ito po yung nangyari. Ito po yung dito dapat magsasalita si Kongaw-ngaw, magnangangaw-ngaw. Pero ito po yung nangyari. Sandali lang po ito. Tingnan ninyo. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker, The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. Okay, so yan. Nasaan na si Kongaw-ngaw? Tinapos Tinapos agad yung yung regular session Hindi binigyan ng pagkakataon magsalita si Kongaw-ngaw kasi wala namang kwenta wala namang, di ba, sasayangin mo lang yung oras ng ng House of Representatives. Sabi ko sa'yo, Congressman Lebiste, diretso mo na sa korte. Sampahan mo ng kaso, lahat ng sinasabi mo na nagnakaw sa kaban ng bayan. Sampahan mo ng kaso, sampahan mo ng reklamo. Hindi rin, gagamitin mo pa yung House of Representatives, gagamitin mo pa yung DPWH, dumirekta ka na. Pwede naman yun kasi ikaw ay taong bayan, ikaw ay Filipino citizen, ikaw ay citizen ng bansang ito. So may karapatan kang magreklamo. Magreklamo ka sa korte, diretso mo na sa korte yan. Kung meron kang talagang ebidensya o resibo, sampahan mo na agad lahat ng sinasabi mo na nagnanakaw o nagnakaw sa kaban ng bayan. Di ba? Anong gamitin mo? Privilege speech ka pa dyan, magkakangaw-ngaw ka pa dyan sa sa House of Representatives, tapos sa Facebook, magpapa-interview ka pa kung ano sasabihin mo, wala naman naniniwala sa'yo. Dati maraming bilib sa'yo, ngayon wala na.
Ang dami kasing mali sa sinasabi mo. So ano nangyari? Hindi ka na binigyan ng pagkakataon magsalita. Wala ka ng privilege speech. Oh, bilib na bilib pa naman sa'yo etong mga didilis, oh. Hinihintay ka. Ano nangyari? Wala. Oh, ayan, oh. Nagalit tuloy yung kababayan natin, oh. Puro kayo politika. Saka lang kayo magsasalita kung di kayo kasali o maliit lang ang naparty ninyo. Oh, grabe. Oh, napagbintangan ka pa tuloy na maliit ang party mo o meron ka nga sariling interes. Meron naman nagsabi, ingat kong libis na maraming salot dyan. Oh, eto. Matagal niya ng hawak pero bakit mo lang ngayon inilalabas? Kaya pa ba sabihin ni Cabral ang totoo, ang mga files mo? Ayun sinasabi ko, wala na si Cabral eh. Siya ang mag-authenticate nun. Mahirap na yan ang patotohanan. Di ba? Cabral files. So si Cabral lang ang makakapagpatotoo niyan. Kung Vince Dizon files, pwedeng magpa-authenticate si Vince Dizon pero Cabral files eh. So si Cabral lang ang pwedeng magpatunay niyan, magpatotoo nung authenticity nung hawak mong mga papeles na yan. Paano kung ang tatamaan dyan ay mga kasamaan mo dyan sa Congress? Baka sasampahan ka ng patong-patong na kaso dahil i-deny talaga nila yan. Paano kung halongkatin nila ang mga projects mo at ng nanay mo? Perfect na at wala kayong tong? Pwede na lang kung lahat ng mga projects ay di kayo nagkatong. Sigurado kayo, mga libiste, legarda, na talagang malinis kayo? Alam niyo mga kababayan, napakahirap po maglabas ng mga bintang, akusasyon. Kung ikaw mismo sa sarili mo madumi. Sabihin mo magnanakaw yon, yung pala ikaw magnanakaw din. Kung hindi ka magnanakaw, pwede ka magsabi nun. Pero kung ikaw mismo ay nakikinabang din, mahirap mga kababayan, mahirap magsalita. Oh. O mag-ingat ka sir, baka may mangyari sa'yo katulad sa iba. O, gagawa ng paraan yan para di na pagsalitain si Kong. Ay, hindi nga. Bakit nga sila pagsasalitain? Masasayang lang ang oras ng House of Representatives dahil wala namang resibo. Puro lang ngaw-ngaw, puro lang salita. Wala namang... Naghahanap nga siya na mag-authenticate eh. Di ba? Oh. Kaya itong na-disappoint. Ano masasabi niyo mga didilis, iiyakan kayo kasi hindi nakapagsalita si Libiste. Saglit lang mga kababayan yung nangyaring session. Hindi na nga pinagsalita yung iba, wala na, basta diretso na. O, inaprobahan yung budget, tapos. Kaya, nako, alam mo kung Gesman Libiste, diretso mo na yan sa korte. Kung ikaw ay merong talagang ebidensya, diretso mo sa korte. Huwag ka nang magpasikat dyan sa social media. Huwag ka lang magpasikat sa Kongreso. Kasi mas lalo kang nadidiin, mas lalong marami nagagalit sa'yo. Mas lalong hindi bumibilib sa'yo. Tingin na nga sa'yo, para kang si Barsaga eh. Kung meron kong meow-meow, meron din kong ngaw-ngaw. Ikaw yun. Oh. Tigilan mo na yan. Sa totoo lang, tigilan mo na yan. Idiretso mo sa korte. Magreklamo ko sa ombudsman. Kaso ang problema, ombudsman pa ata ang mag-iimbestiga sa'yo eh. Kasi paano mo nakuha yung mga files na yan na ikinakalat mo? Kaya, sa totoo lang, may pagkakalagyan itong si Libiste. Tapos magsasalita ka. Alam mo naman, papayagan ka. Ang bilis eh. Ang bilis eh. Hindi na magsalita si Libiste. Ulitin natin mga kababayan. Pakita ko sa inyo yung nangyari. Pakita ko sa inyo, saglit lang. Bilangin nyo ilang segundo lang Ilang segundo lang yung nangyari. Ito. Alright. Ito mga kababayan pag tok-tok ko yan. Ilang segundo lang. Bilangin ninyo. Dapat magsasalita si Libiste. Ano nangyari? Tingnan nyo, ang bilis. Hindi nga nabigyan ng pagkakataon si Libiste na magsalita. Kasi para saan? Para mag-grandstanding? Wala na maresibo? One po. Ay na. Bilangin nyo ilang segundo. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes
on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said conference committee report. All those in favor of the conference committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker, The ayes have it. The said conference committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. Okay, anong nangyari? Wala tayong narinig na na congressman ngaw-ngaw. Oh. Maraming pinaasa na naman ito. Maraming umasa dito ng mga DDS. Wala anong nangyari, wala. Okay sana kung sabi ko nga sa inyo kung may pupuntahan, may patutunguhan. Kaso wala puro kwento lang wala na mabenta. Sayang lang ang oras kung pagsasalitain pa siya. Diba? Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.